So ayun guys, good afternoon. Again, this is me, Jedge. Andrea. So welcome back to our channel, Andrea Jedge TV. And for today's video, gagawa tayo or isasama namin kayo sa part-time namin o part-time na ginagawa namin ni Andrea, which is yung pag-Uber Eats o pag-deliver ng food. Yeah, dati alam ko sa Pilipinas meron ng Uber Eats, pero tinanggal nila yung, tama ba? Uber? I think Grab na ata doon, right? So yeah, may Grab food doon. So parang yung mga nasa Pilipinas yan, parang ganun yung part-time namin. So kagandahan dito, hawak mo yung oras mo, and at the same time is makakasama mo pa yung family mo. Hindi lang namin kasama yung mga bata ngayon dahil nagpapahinga, gusto manood ng TV. Saglit lang naman to, usually 2 to 3 hours lang namin ginagawa. Yung pampalipas lang, road trip. At the same time kumikita ka. And at the same time kaming dalawa ni Andrea nakapagkwentuhan kami mga plano-plano sa buhay. So samahan nyo kami and i-share namin kung paano yung proseso sa pag-Uber Eats, okay? So ayun guys, see you na lang later. Bye! And ayun nga guys, may nakalimutan kami, may dadaanan pala kami ni Andrea. Pupunta pala kami ng actually may nahanap siya sa Facebook Marketplace na ireregalo namin kay Tiffany. So matagal na nire-request to ni Tiffany na magkaroon ng violin. Tama ba yung pronunciation ko? Violin, something, ewan ko guys. No! God, please, no! 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 Hindi ako magaling sa English, so kayo bahala. So violin. So yeah, nakita niya good deal na siya. Magkano napili yun? $80. Yung size niya is yung pang adult size na 4:4. Yun yung tawag nila na violin size. So naka-tune na siya. Although second hand na, pero nakita ko naman quality naman yung kasi may mga freebies pa siya, may case na rin and everything. So yun, gusto kasi ni Claire na matuto na mag-violin. Sabi niya kasi gusto niya sumali sa parang orchestra. So ayun, surprise sa amin siya, and hopefully matutunan niya agad din. Yan, ma-achieve niya ba yung gusto niyang gawin dun sa violin. Ayun. Yeah, believe naman ako dun sa batang yun kasi kung gusto niya matutunan, talaga natutunan niya, like yung pag-drawing, acting, lahat, mag-drive ng electric scooter, mag-swimming. So pagka ginusto niya, natututunan niya naman. So pinupush lang namin siya parate, and binibigyan ng mga motivational na advice na huwag mag-give up kung sakaling magkaroon ng failure, and part yun ng process. So ayun guys, pupunta muna kami sa sa bangko. Sensya na guys, medyo kasi galing ako din sa trabaho, sa work ko, sa yung main job ko, and si Andrea din kaka-out lang. So nag-decide lang kami mag-Uber Eats kasi what do you call this, pick upin din namin yung violin dun sa pagbibilan niya sa marketplace. So mag-withdraw muna tayo ng pera kasi hindi siya tumatanggap ng Zelle or online transaction. So mas gusto niya is cash. So ayun guys, samahan nyo kami, mag-withdraw kami ng pera. Let's go! So yun guys, before natin pakita sa inyo kung paano yung pag-Uber Eats, explain ko sa inyo or share ko sa inyo kung paano mag-sign up dun sa Uber, para maging Uber driver ka, technically tinatawag nila. So first, kailangan mong i-download yung Uber driver app, and then magsa-sign up ka doon.
process doon. Sometimes it will take only 3 days, maybe. Yung least is 3 days, 3 business days kasi may mga verify pa sila. Pero yun. So pag na-submit mo na yun, may option ka kung gusto mo yung Uber Eats, deliveries ka lang, or pwede ka rin mag-passenger, meron silang Uber X, Uber Share, mga ganon. So marami kang option. Pero kami, Uber deliveries lang kami. So, ayun. So pag may questions kayo, comment lang kayo. I'll try to answer as much as I can. Pwede rin namin share yung namin general a link if you want. We can refer you to do this side hustle. Yeah. And guys, so mag-withdraw na si Andrea. Medyo malayo yung bangko, out of way dun sa pag bibilan namin ng violin. And dito may ATM naman sa mga gas station or convenience store. Usually kasi pag may gas station, yan, nasa Speedway kami. And nandito na rin may mga convenience store, and which is may mga na rin siya, ATM machine. So ayun na siya sa loob, ayun, nag-withdraw. And yan, share ko lang. See you later. Ayun siya guys, nag-aantay siya ng transaction. Sabi sa amin nandito na daw siya eh. And so ayun na guys, nakipag-transaction na si Andre. Ayun na yung bilhin. Finally dumating din. Ayan, so chinek na yan Andrea, check niya, may casing pa, okay na, good deal. So ayun, ang sasakyan niya puting Yukon na SUV. Ayan. So ayan guys, hawak na ni Andrea. Gift namin ni Andrea kay Tiffany yan. So for sure matutuwa yan pag-aaralan niya. Kasi parang 2 years niya nang nire-request yan, or 2 years niya nang nagre-request na regaluhan siya ng violin. Yeah. So check muna ni Andrea. Although na-check niya na kanina doon, kasama yung seller. Pero tingnan natin yung loob. Ayan. Ano ba yung 4/4 hal? 4/4 meaning yung size? Yung size. Ito walang alam sa violin guys eh. Wala din ako alam, sinerch ko lang. Sabi ko, oh wow, ayos out of 4. Uy. Ayan guys, so ito yung stick. Taco ba yan? Ayan yung violin, alright. Ayan may cover pa. Ayan guys, so may cover. Tapos may, ito yung violin. Ayan yung niya. Yan mo na, wag mo na tanggalin. Ayan, yun yung taco. Ayan, yung stick. Ginaganon-ganon. Okay na. Uy, okay na. Ano na ako artist na ako, ganun. Okay, ayos yun na. Galing sige na, wag mo na sirain, masira mo pa. Okay, clear yan. Tama ba yung pagkakalagay mo? Yeah, ilagay mo na may... Linisin mo Yan guys, so babalutin namin yan and ibibigay namin kay Tiffany. And yeah, sa Pasko magbablog ako, so tingnan natin kung anong reaction niya. Alright guys, balik na tayo sa pag-Uber. Let's go! So ayan guys, eto na, start na kami. May nakuha si Andrea. How much is that? $14. So, ayan, clinic niya. So, paano ba yan, Hal? Yan, so pag may pumasok, pag nag-online ka na, may automatic na yun, may papasok na order. So, ito, may pumasok. I-press mo lang navigate, tapos pupunta na tayo sa store. Anong store yan? Yung pangalan na Flame Kebab Grill. So, Flame Kebab Grill. So, pipick up lang natin yung, yung food dyan. And, yeah, didiretso na tayo sa address. So, ayan. So, ganyan ang proseso niyan, guys. So, paulit-ulit lang yan. Sometimes makakuha ka ng delivery or, what do you call that? Yeah, delivery ng, ng shopping, stuff. Like the Walmarts or Target. Yeah, meron din sila nun. Before, talagang pure, lang, food delivery lang. Ngayon, meron na silang, magsha-shop ka din sa mga groceries, yun, Walgreens, pwede rin sa Target, Costco, yan. Pero mga konting lang, grocery, like yung mga juice lang, yung mga ganun. Hindi
sobrang dami ng ano. Tapos malaki din yung pay sa inyo. Alright. Yeah. So, yun. $14 guys. See you at Kebab Flamethrower. Tama ba? Ano ba yun? Flame Kebab. Alright. Okay. See ya. So, ayan guys. Dito na tayo. Pipick up na tayo dito sa Flame Kebab Grill. Okay? Samahan niyo ko. Yes, 10-0. Thank you. You're welcome. Thank you so much. Ayan guys, na-pick up ko na. So, to-confirm na natin. Complete pick up. Ayan. Tapos, we're good. We're going to the destination. So, meron ako ditong hot bag. Nalagay ko dito para mainit-init pa yung parang minsan kasi yung mga customers nagbibigay ng extra tip. Yan. Yan. So $14 to guys kung mag-tip siya. So sana $10 or $5 minimum. So abot siya ng 20. So ganun kabilis, may $20 ka na kagad. So ayun, papunta na kami. And then select na ni Andrea sa Waze. And let's go. Let's go. So ayun guys, well papunta pa lang tayo doon. Ilang miles yun ha? 19 miles. Malayo pala kaya ang mahal. Ayun. So ayan, so pag-uusapan muna natin since papunta pa tayo doon. Ano nga ba yung benefits or kagandahan ng pag-Uber Eats. So una, sinabi namin kanina, maganda siya para sa part-time dahil hawak mo yung oras mo. Pwede kang mag part-time anytime, anywhere, or kahit anong oras mong gustong huminto or kahit anong oras mo or any day mo na gustong bumiyahe, pwede mong magawa yon. And yun yung isa sa mga number one benefits. Kasi kung maghanap ka ng part-time schedule dito sa Amerika, 4 hours, 6 hours, and obligado kang pumasok or obligado kang puntahan yung part-time na yon. Pero ito, kung ayaw mo, kung gusto mo, nasa mood ka, then go. And then second na benefit is yun, makakasama mo si misis mo or mga anak mo at at the same time na-enjoy mo yung pag-road trip. Kung mahilig kayo mag-road trip, mai-enjoy mo yung yung benefit na yun kasi pwede kayong makinig ng music, kumain habang bumabiyahe, and yeah, mag-spend time mag-spend ng time kasama ng family during the part-time or during ng pag-work mo. Kasi sobrang hindi pwede mangyari yun sa mga part-time job mo, right Hal? So ito, nagpa-part-time job ka, kasama mo pa yung pamilya mo. So isa sa kagandahan ng benefits yun. At the same time, pwede kayong kumain, pwede kang makinig ng music. Madalas namin ginagawa or favorite namin gawan ni Andrea habang nagro-road trip ng ganito sa Uber Eats is makinig kay Papa Jackson. So yun, isa si Papa Jackson sa mga namin, inspirasyon. Kaya yung relationship namin is matatag. Wow, matatag. So ayun, yeah, and isa sa pangatlong benefit or pangatlong kagandahan ng pag-Uber Eats is yung makakakita ka or makakahanap ka ng mga restaurant na magaganda. So it's like hindi lang puro fast food ang makuhanan mo sa Uber Eats, makakuha ka din ng mga high-end na mga restaurant sometimes or magagandang restaurant, and makakaspot ka ng ng magandang like food, or ma-explore mo yung mga bawat restaurant kung ano yung mga ino-offer nila, and at the same time makakuha ka ng mga menu and makakuha ka ng ideas sa what they call that, pagkain. And yeah, marami na kaming nanuhan, lalong-lalo na mga ramen house. Yan, mga ramen restaurant kasi mahilig kami sa ramen. So
marami kami nadidiscover. Dati kasi wala kaming ibang alam na kainin kundi McDonald's lang sa Popeyes. Ayun, marami na kaming restaurant na napupuntahan, na kinakainan. So dahil yun, nag-start kami mag-Uber Eats, di ba Hal? So ayun, ano pa bang benefits ang ma-add mo? Bukod doon, ano ba, nakukuha mo agad yung money, yung payout. Oh yeah. Payout niya is, hindi ka mag-aantay ng kinsenas katapusan. Hindi ka maghihintay ng every 2 weeks. You can get it as soon as you finish yung part-time mo. So after 2-3 hours, hintayin mo lang pumasok yung ibang tips, usually an hour bago pumasok lahat. Tapos pwede mo nang i-cash out yun. Pwede mo nang gamitin kung saan mo kailangan. So yun din yung isa sa mga advantage ng ganitong klaseng part-time. Kasi may access ka agad dun sa kinita mo, yun sa pinagpaguran. Yan. So yun yung pang-4. And yung pang-5, ito ang pinakamaganda sa tax. So ang Uber Eats is ano siya, as a business tax. So malaki minsan ang nare-refund mo instead na magbabayad ka pa at the end of the year para sa tax mo. And yeah, business tax ng Uber Eats, di ba Hal? Yeah, ika-count mo siya as a business. So meron kang mga pwede kang i-consider na tax deductibles. Yeah. Ayun. Mas less yung babayaran mo na tax. Mas less yung babayaran mo na tax at sometimes may refund. Yeah, sometimes may refund ka pa. Yun yung kagandahan dito sa Uber Eats. So ayun guys, medyo malayo-layo pa yung babayahin namin. Morris, Illinois. So hindi pa kami nakapunta ng Morris, Illinois. Hindi ko nga alam na may Morris pala dito sa Illinois. So ayun, at see that, may explore mo din yung mga lugar na malapit dito sa lugar nyo, or sa America or sa Illinois, sa state man. Hindi na siguro yung pinakamalalayo, pero at least yung mga hindi mo pa narating, mararating mo dito. So ayun guys, update na lang namin kayo. And tingnan natin kung hanggang anong oras kami sipagin mag Uber Eats. And yeah, baka umuwi na rin kami maya maya. And magbabalot ng mga regalo kasi magpapasko na. Yes. Alright guys, see you later. Bye. Tulad nung kanina, sinabi namin yung mga advantages or kagandahan na benefits ng pag-Uber Eats. Ngayon naman, di-discuss natin yung mga ayoko sabihing disadvantage kasi hindi naman siya mga tawag din namin. Dapat i-consider. Yeah, dapat natin i-consider sa pag-Uber Eats. So, lahat naman ng bagay hindi perfect. So, ayun, I think isa lang naman yung nakikita ko, pero i-discuss na natin tong isa na to. So, isa sa dapat nyo i-considera sa pag-Uber Eats is yung unang-una is yung vehicle. So, yung vehicle, for sure, tataas yung mileage nyo. So, yan, prone siya sa high mileage, and yung mga wear and tear ng sasakyan mapapabilis. So, kung mag-Uber Eats kayo, mas maganda is may sarili kayong, kung kaya, may sariling sasakyan for pang Uber, para at least parang investment mo na yun na yung parang mo, and i-maintain mo na lang siya. What do you call this? Kunwari sa tax na sinabi namin na possible maka-refund kayo, so itabi mo yung tax refund na yon, and kung may mga sira, yun yung emergency fund mo para sa maintenance ng sasakyan mo. And pangalawang dapat i-considera is yung gas. So mostly related siya sa sasakyan kasi yun naman talaga yung main tool mo para makapag-Uber Eats. And yan, yung gas. So sa panahon ngayon, super mahal nung gas. I think nasa $3.30 yung huling tingin ko, yung huling pagpapagas ko. So yun, i-consider nyo yan kasi yeah, magpuput kayo ng a lot of mileage, and for sure magagas din kayo. So may ino-offer si Uber or si Uber Eats ng discounts or malaking discounts or promo or something like that na pinopromote niya din na mag-transition na into electric car. So maraming mga discounted cars pagka Uber driver ka na electric. So mas maganda yon, no, yung electric car. Pagka naka-electric ka na, at least
sa electricity naman, pero alam ko parang di naman ganun kataas ang compare sa makukonsumo mo sa paggamit ng gas. Pero ayun, isa yun sa mga dapat i-consider nyo kung mag-startup pa lang kayo ng Uber, is kung maggagas ka ba or mag-electric car. So kung wala ka pa sasakyan at plano mong bumili ng sasakyan and i-consider ang pag-Uber Eats or ang pag-Uber, then I prefer na pumunta na kayo doon sa electric car, right Hal? Kasi doon na rin papunta kasi yung future. So yeah, electric car ka na. At the same time, kung yun yung plano mo sa pag gagamitin mo yung sasakyan sa daily mo or pang-Uber Eats or pang-Uber. So ayun guys, yun lang, share lang namin. And malayo pa kami. Malapit na, ilang miles na lang. 6 minutes na lang pala kami guys. Ayun, papakita din, ito yung sinabi ko, mamaya update namin kayo kung makakuha pa kami. And yeah, sama lang kayo sa biyahe namin. Let's go. So ayun guys, finally nasa hotel pala to guys. Nasa Holiday Inn Express pala siya. So bababa si Andrea. Usually ganito na naman mga delivery, it's either residential or mga nasa hotel. Ayan. And guys, nakababa na ang sasakyan. Pupunta na ako sa loob. Samahan niyo ko. 313 817 ayun, delivered na guys. Baba na tayo ulit. 2,000 years later. And ayun guys, tapos na tayo mag-Uber. Actually, isang beses lang ata yung after nung isa na yon, tapos na din kami. Napunta kami, ayun, nakabili siya ng table, ano niya, side table or bar table niya sa basement. Sa tabi ng ano niya, sa tabi ng bilyaran niya dun sa basement. So, yun, napunta kami doon, nabili niya yon, tapos naghanap na kami ng bar stool. So, yung bar stool niya, may nakita kami na bagay doon, nakaset doon sa bar table na binili niya, pero mahal eh. So, naghanap kami ng mas mura and wala kami nakita. So, ayun guys, ayun lang, quick vlog lang about sa part-time namin na to. And hopefully mag-subscribe kayo and mag-comment, and comment lang kayo guys kung may mga tanong kayo. Lagi kong sinasabi, try natin sagutin yan. And kung may gusto kayong ipa-content or ipa-experience, or may gusto kayong experience dito sa Amerika, try natin na i-accommodate yung mga yan. Pero most of the time, mga buhay-buhay dito sa US ang ating itatakel. Alright? So, until next vlog guys, thank you for watching. Again, this is Andrea and Judge TV. So, yeah, thank you for all the support and God bless. Bye!